marami pong mga peke ng mga DDS or mga makaakbayan block na nakisawsaw mismo sa DDS. At sinasabi po nila na best friend po ni Tatay Duterte si Donald Trump. If totoo po to, bakit po na nilabas po ng mga award-winning ng mga geopolitical analysts na si Donald Trump, inattempt po niya na kidnapin po ang mga leaders at presidents po ng mga bansa na against sa USA o ayaw po nila na diktahan po ang kanilang bansa ng USA. Ito po ay nilabas po ni Dr. David Ulalu. Shinow rin po ito ng Times of India at pinakita rin po ito ng pinaka-reliable na international news ang first post na talaga pong kikidnapin po o nangingidnap po si Donald Trump ng mga leaders na ayaw po sa USA. So what's the exception po mismo kay Tatay Duterte? So sa international news mismo, pinapakita po na kung ano pong diploma ang ipapakita po ng mga fake DDS na to or mga makaakbayan block na nagkukunuha ng DDS, ang mga diploma po nila ay fake, walang kwenta. At the same time, ang halaga lang po niyan is tissue paper. Sang-ayon rin po ba kayo sa mga retired PMAers, retired generals na i-investigate po itong mga fake DDS na to? I-investigate rin po kung ano po ang kanilang mga foreign backers, foreign financiers. Kasi sila Captain Dado, ito po mismo mga PMAers, kahit po sila Kuya NTV, nagsasabi po sila na kailangan i-investigate po itong mga fake DDS na nagkukunwari mismo. Pero actually, mga makaakbayan black. Never sila pumunta po mismo sa kahit anong rally. At the same time, puro diploma lang po pinapakita nila. Pero ano po yung sense ng diploma po nila? It's not about sa inyo. It's about mismo sa kanilang mga foreign financiers. Kinakailangan ipakita po nila na credible pa rin sila. Pag hindi po, wala po sila, walang mag-hire po sa kanila, game over na po. Sinasabi rin po mismo ng mga fake DDS o mga makaakbayan black na nagkukuha ng DDS na ang mga weapons na binigay ng Amerika sa atin ay very much reliable. Ang EDCA site mismo ay pag-asa po natin. Pero kahit si Kim Jong-un, sinasabi po nila na ang mga weapons na binigay po sa atin ay defective. Ito po mismo ang source. Pero hindi pa ako satisfied. Ano pa mismo ang mga information? Nag-complain rin po si Zelensky na hanggang ngayon po kaya hindi po sila manalo-nalo is because ang binigay na ammunition po sa kanila ay defective. Hindi po yung mga actual talaga. So ang question ko po is kung sakali po magkaroon po tayo ng gera po sa China, are we going to survive or are we firing defective weapons? Ayon rin po mismo kay Dr. David Ulalu, kahit po ang Taliban, sinasabi po nila